Hi, Sir Carl. Ako po si Erica. 39 na taong gulang. Nakatira at lumaki sa Maynila. Nag-iisang anak ako ng aking mga magulang. Ang mga magulang ko po ay parehong nagtatrabaho sa magkaibang opisina. Si Daddy ay sa law firm. Si Mami naman ay sa isang financial institution. Kaya masasabing nakakaluwag kami sa buhay at nabibili ang lahat ng bagay na kakailanganin ko. At bilang isang mabait na anak, ay sinamantala ko rin ang pagkakataon na makapag-aral. Kaya naman, pinagbuti ko ang aking pag-aaral at nakatapos rin. Noong makagraduate ako ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Elementary Education, ay sinabi sa akin nila Mami at Daddy na magpahinga muna raw ako ng ilang buwan para naman makapag-relax din kaunti ang utak ko. Nakikita naman daw kasi nila na subsub talaga ako sa pag-aaral. Kaya nga nagtapos ako na may matataas na marka. Ang sabi ni Mami na magliwaliw raw muna ako sa ibang lugar habang hindi pa ako nagtatrabaho. Dahil kapag nagsimula na akong magtrabaho, ay siguradong limitado na lang ang oras para makapamasyal. Kaya naman naisipan kong magliwaliw sa Batangas. Binalak kong puntahan ang kababata ko na taga Batangas rin para naman may magsilbi akong tour guide sa lugar. Alam ko kasi nagala siya at kabisado ang pasikot-sikot sa lalawigan. Kinagabihan ay agad ko siyang pinadalhan ng mensahe at inayang magliwaliw. Sagot ko na rin ang gastos. Kaya naman noong mag-reply siya ay sinabing game daw siya sa imbitasyon ko. Kaya tuwang-tuwa ako dahil may makakasama na ako sa aking pagbabakasyon. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng aking pag-alis, sinundo niya ako sa Lipa City. Dahil hindi ko naman ganong kabisado ang pasikot-sikot roon. Kumain muna kami sa isang sikat na lumihan sa Lipa, malapit sa isang sikat na university. Nagtaka ako dahil isa lang ang in-order niya na para sa aming dalawa. Sabi ko naman na huwag siyang mag-alala dahil may malaki naman kaming budget, kaya okay lang na tig-isa kami. Sabi niya naman na wag raw muna ako mag-react. Saka ko raw malalaman kapag dumating na ang order namin. At tama nga siya. Nagulat ako dahil napakalaki ng servings. At kahit dalawa kami, ay nahirapan pa kaming ubusin. Matapos makakain ay gumala kami sa isang vineyard. Bumisita din kami sa White Castle roon. Noong mga sumunod na araw ay pagbi-beach naman ang pinagkaabalahan namin at walang katapusang pagkuha ng pictures para maraming remembrance. Napakaganda talagang pagbakasyonan ng Batangas. Maliban sa masasarap na pagkain, marami rin silang matatamis na delicacies na kakahumalingang kutkutin ng walang tigil. Ang mga pasyalan naman ay masasabing Instagram worthy talaga na kuhanan. Isang araw noon, naroon lang kami sa isang hotel, nagpapahinga. Medyo makulimlim kasi ang araw na iyon, tapos napagod din kami noong nakaraang araw sa pagbi-beach. Kaya nagpasya kaming magpahinga na lang muna sa buong maghapon na iyon. Nagsalita ako. Bes, lahat yata ng pasyalan dito ay napuntahan na natin na. Nakangiti ko pang sabi kay Jessa habang nakahiga at nag-i-scroll ng mga pictures sa dala kong digicam. Umiling naman ito kaya napatingin ako sa kanya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya naman, Bes, merong isang magandang pasyalan dito. Isa yung isla. May malinaw na dagat at mala-white beach ang buhangin. Meron pang statue sa taas na akala mo ay nasa Greek mythology ka o sa Mount Olympus. Gusto mo puntahan?
Tumingin naman ako sa kanya at tumango. May ganun palang view dito? E di sige, puntahan natin habang narito pa ako nagbabakasyon. Sagot ko pa, dahil hanggat kaya pang mapuntahan ay gusto kong mapuntahan lahat ng magagandang pasyalan sa lugar na iyon. Matapos naming mag-usap ay natulog na muna kami. Pasado 7:00 na kami nagising. Bumaba na muna kami para kumain sa labas. Di hamak naman na mas mura ang pagkain sa labas kaysa doon sa tinutuluyan namin. Pagkabalik namin sa unit ay inihanda na namin ang aming mga gamit na dadalhin sa kinabukasan sa pagpunta sa sinasabi niyang isla. Isang mini backpack lang ang dala ko na may lamang inumin, biskwit at ilang chocolates, ekstra damit at bimpong pamunas. Siguradong pagpapawisan talaga dahil isla nga iyon. Kinabukasan, maaga kaming gumising at umalis. Dumaan muna kami sa isang karinderya para makapag-almusal bago nagtuloy sa may pangpang para kumausap ng mga bangkero na maghahatid sa amin sa isla. Pero ilan na ang nakausap ni Jessa at lahat ay tumanggi. Medyo nakakaramdam na ako ng kawalan ng pag-asa habang nakikinig sa pakikipag-usap ni Jessa sa mga bangkerong naroon. Kaya naisipan kong tumayo na lang muna sa may lilim ng puno. Habang naroon ako nakatayo ay bigla akong nilapitan ng isang matandang babae na may dalang bilao. May mga lamang kung ano-anong abubot iyon na kanyang ibinibenta. Umiling ako dahil wala akong balak na bumili. Hindi pa naman ako pauwi. Ang plano ko kasi ay saka na ako mamimili ng mga pang souvenir at pasalubong kapag papauwi na ako. Nagulat ako nang bigla nitong hablutin ang aking kamay at sa pilitang tinignan. Dahil sa pagkagulat ay bigla ko ring hinablot ng malakas ang kamay ko. Dahilan para matapon ang mga paninda niya na nasa bilao. Pumalatak siya at sinabing, "Nasa panganib ka, iha!" Iiling-iling pa iyon na tila ba naaawa sa akin. Hindi na ako nakatiis sa mga pinagsasabi niya na walang katuturan. Kaya tinanong ko na ito kung ano bang problema niya at pinagtitripan niya ako. Sabi niya naman na mag-iingat daw ako sa aking mga pupuntahan at huwag basta-bastang magtitiwala. Noong matapos niyang madampot ang mga nahulog na paninda, ay may iniabot siya sa akin na pulseras na may pendant na pangil. Tatanggihan ko sana siya pero pilit niyang inilagay sa palad ko at umalis agad. Naisip ko na mukhang wala siyang balak pabayaran iyon kasi agad rin siyang lumayo. Tapos noong muli ako lumingon kay Jessa ay nakita kong papalapit na siya sa akin. "Bes, ayos na. Meron na akong naarkilang bangkero na maghahatid sa atin doon." Pagkarinig ko noon ay agad na akong tumayo at naglakad na kami papunta sa bangka na sinasabi niya. Yung pulseras naman ay inilagay ko na lang muna sa bulsa ng shorts na suot ko. Habang bumabiyahe ay sinabi ng matandang bangkero na wag raw kaming lalayo. Doon niya naman kami ihahatid sa tapat mismo, kaya wala ng dahilan para lumayo pa kami at pasukin ang gubat ng islang iyon. Tumango-tango lang kami pareho ni Jessa sa pagsang-ayon. Malayo pa lang kami ay natatanaw na namin ang maputing buhanginan ng isla at malakristal na tubig. Dahil hindi noon maalon at napakalinaw ng tubig sa tabing dagat ng isla, kaya naman bukod sa pagpipicture-picture ay naging excited na rin ako na maligo. Kahit pa wala akong mapagbibihisan, isang extra t-shirt lang kasi ang baon ko. Para lang naman iyon pamalit kapag pinagpawisan. Pagkarating sa isla ay pinaalalahanan pa kami ni Mang Felipe na huwag lalayo roon. Babalikan niya raw kami sa hapon at kapag wala kami sa tabing dagat ay aalis na siya agad
at sa kinabukasan na kami uli babalikan. Sabi naman namin na huwag siyang mag-alala, hindi naman talaga kami lalayo at wala kaming balak na magpalipas ng gabi sa islang iyon. Agad nang umalis si Mang Felipe dahil kukuha pa raw siya ng ibang pasahero na maihahatid sa kung saang isla ang gustong puntahan. Pagkaalis niya ay agad kaming nagpicture-picture ni Jessa. Halos lahat ng kanto at bahagi ay pinagpwestuhan namin. Noong mapagod ay naisipan kong sumilong na muna sa may lilim ng puno. Nakaramdam kasi ako ng uhaw, kaya uminom muna ako habang si Jessa ay patuloy sa pagsiselfie roon. Hanggang sa maramdaman kong nagagalawan ang mga dahon sa paligid, kaya't naisipan kong lapitan na baka kung anong hayop. Naiisip ko kasi na baka may ligaw rin na hayop roon o ligaw na ibon at gusto kong makakita para makuha ng picture. Pero noong pagkasilip ko ay mga taong katutubo ang nakita ko roon, kaya mas lalo akong na-excite. Isang hindi malilimutang adventure vacation iyon kung makakadiskubre ako ng mga katutubo sa islang iyon. Gusto ko rin maranasan iyong mga napapanood ko na ginagawa sa ibang bansa. Na kapag may nadidiskubring mga tribo sa isang isolated na area, ay makikitira sila doon at babalik-balikan. Gagawa ng kung ano-anong project para sa pamayanan at magtuturo sa mga bata kung papaano magsulat at magbasa. Kaya iyon agad ang naisip ko. Nagmadali akong tumakbo papasunod. Sa tingin ko naman ay maliit lang ang islang iyon at makakatagos din ako sa kabilang bahagi sa ilang minutong pagtakbo lang. Patuloy ako sa paghabol pero hindi ko sila maabutan. Masyado silang mabilis tumakbo na animoy maiilap na hayop. Hanggang sa maramdaman ko ang masakit na pagguhit ng sanga ng kahoy sa braso ko. Pagkatingin ko roon ay nagdurugo, kaya huminto muna ako para asikasuhin ang aking sugat. Dahil sa hindi ko na nakikita ang mga tumakbong katutubo, kaya nagdesisyon akong bumalik na lang muna sa pwesto namin ni Jessa. Pero sa kasamaang palad, hindi ko na alam kung saan ako nagdaan. Wala akong makitang bakas na dinaanan ko noong papunta pa lang ako sa loob ng kagubatang iyon. Nagpaikot-ikot na ako. Sinubukan ko ring baybayin ang direksyon na aking pinanggalingan. Pero napagod na lang ako ay hindi pa rin ako nakakabalik sa pwesto namin ni Jessa. Sinubukan ko rin siyang tawagin pero walang sumasagot. Panay huni ng ibon at kuliglig lamang ang aking naririnig. Sa pakiwari ko ay nasa gitna na talaga ako ng gubat. Naisipan kong humanap ng mataas na lugar at batong mapapatungan upang hanapin ang direksyon papabalik. Pero noong ilibot ko ang aking paningin sa paligid, hindi ko rin mapagtanto kung saan ang direksyon papabalik. Hanggang sa may makita akong uso, naisip ko na mukhang malapit na ako sa isang pamayanan. Kaya naman, bumaba na ako sa bato at muling naglakad papunta sa direksyon kung saan ko nakita ang uso. Maaaring may pamayanan sa unahan. Kaunti na lang ay makakarating na ako sa bahaging iyon nang may biglang humila sa akin pagilid at itinago ako sa gilid ng puno habang tinatakpan ng aking bibig. Hindi ako makasigaw dahil maliban sa kamay na nakatakip sa aking bibig, hinihingal na rin ako sa pagod sa pagtakbo. Nakita kong isang lalaki ang nakahawak sa bibig ko. Binulungan niya ako at sinabing huwag raw akong sisigaw dahil kung hindi, mapapahamak ako. Tapos mahalata sa kanya na natatakot siya sa maaaring makarinig sa amin roon. Tumango ako sa pagsang-ayon. Noong maalis na ang kamay niya sa bibig ko ay sinabi niyang, "Umalis na tayo rito bago ka pa nila mamataan." Wika niya pa at naglakad na ng maingat papalayo.
Sumunod naman ako dahil mukhang katiwa-tiwala naman ang itsura ng lalaking iyon. Noong makalayo na nga kami ay sinabi niyang, "Sino ka at bakit ka nasa islang ito? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado rito? Hinahanap mo ba talaga ang kamatayan mo?" Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ko alam kung anong uunahin kong sagutin. Pero isa ang sigurado ako, nasa panganib ako. Sinabi ko naman sa kanya ang pangalan ko at dayo lang ako. Nagpunta lang ako para kumuha ng mga larawan sa tabing dagat at may inarkila kaming bangka na maghahatid sa amin. Sabi niya naman, "Naku, bakit nagtiwala ka sa mga bangkero sa lumang pier? Hindi na yun babalik pa rito. Hulaan ko, kinuha niya na ang buong bayad niyo." Sabi ko naman, "Oo, bakit?" Hay, yun na lang ang naisagot niya. Siya naman ang inusisa ko. "Sino ka rin at bakit ka narito sa islang ito?" "Ako si Ronald, anak ng namumuno sa kabilang bahagi ng islang ito. Mabuti at nakita kita kanina na tumatakbo papunta sa kabilang pamayanan. Napakadelikado ng mga tao roon. Hindi sila sibilisado at hindi rin sanay na may mga dayo sa pamayanan nila." "Ha? Anong ibig mong sabihin? May pamayanan sa kabila at meron din sa kabila na kayo ang nakatira?" "Oo, pero magkaiba ng kaugalian ang pinatutupad ng magkahiwalay na tribo rito. Yung bahaging dinaungan nyo ay sakop na ng kabilang teritoryo." Sabi ko naman, "Kung delikado pala sa kabilang teritoryo, ibig sabihin, kailangan ko nang balikan ang kaibigan ko sa tabing dagat. Naroon siya. At malamang nag-aalala na iyon sa kakahanap sa akin." Sabi niya naman, "Pasensya ka na, hindi tayo pwedeng magbalik agad roon. Noong sinundan kita ay nakita kong marami na ang mga katutubo na tumatakbo papunta roon. Lalo kasi silang natawag dahil sa kasisigaw mo. Dadalhin na muna kita sa pamayanan namin, tapos saka ko babalikan ang kasama mo. Pero hindi pwedeng dalawa tayo ang pupunta roon. Hindi ko kakayaning lumaban sa mga iyon ng mag-isa, lalo kung pinoprotektahan din kita." Wika niya pa, kaya sumang-ayon na lang din ako. Maya-maya ay nakarating na kami sa isang pamayanan. Maraming kubo ang naroon at mukhang palaging nakaalerto ang mga kalalakihan. Marami rin ang tao pero mukhang mahiyain dahil sumisilip lang sa bintana ang iba at nahihiya kapag tinititigan. Dinala niya ako sa isang kubo na medyo malapad. Tapos may nakita akong mga taong medyo may edad na at sa tingin ko, iyon ay ang kanyang mga magulang. Ipinakilala niya ako sa kanyang ama na siyang pinuno ng kanilang tribo. Ikinuwento niya kung paano ako nakarating sa lugar nila. Nagpaalam rin siya na aalis upang hanapin ang kasama ko. Humarap sa akin ang kanyang ama at sinabing, "Iha, sa ganitong oras ay tsaka kung wala na iyong kaibigan mo. Kinuha na siya ng mga taga-kabilang tribo. At kapag naroon na sa kanila, imposible nang mabawi pa. At wala akong balak na isugal ang seguridad ng pamayanan ko dahil lang sa isang tagabayan na nangahas na pumunta sa lugar na ito. Kahit pa alam na maraming balita na may hindi magandang nangyayari dito, sumugod pa rin kayo." Hindi pa halos tapos sa pagsasalita ang ama ni Ronald nang marinig namin ang pamilyar sa akin na boses na tumitili ng malakas. Umiiko kasi iyon sa lugar. Agad akong napatayo at wala sa sariling tumakbo papalabas ng bakuran ng pamayanan upang hanapin si Jessa. Hindi ko na malayan na nakasunod na pala sa akin si Ronald. Nagsalita siya sa medyo may kalakasang boses. "Erika, wala na ang kaibigan mo. Isla ng mga aswang ang pinuntahan nyo." Dahil doon ay napahinto ako at tila may sumabog na bomba na may dalang kilabot sa utak ko. Nanigas ang mga paa ko at tumulo ang aking luha. Naisip ko rin ang sinabi niya.
Bakit hindi niya sinabing aswang ang mga taga-kabilang tribo? Bakit ang pinili niyang mga salita ay isla ng mga aswang ang napuntahan niyo? Ibig ba sabihin aswang din ang lahat ng tao roon sa pamayanan nila? At ibig ding sabihin ay mamamatay rin ako kagaya ni Jessa. So parang consolation lang ito na nauna siya kaysa sa akin. Nagsimula na akong mag-isip kung papaano tatakas. Lalo at naroon lang ako nakatayo, ilang hakbang mula sa gate ng kanilang pamayanan. Marami ang bantay roon. At kahit yata pilitin kong tumakbo ng mabilis ay hindi rin ako makakalayo. Muling nagsalita si Ronald. "Huwag kang mag-alala, hindi kami katulad ng mga taga-kabila." Sabi ko naman, "Bakit? Yung sa inyo ba? Niluluto niyo muna ang karne ng tao bago niyo kainin? Tapos sila, hilaw lang." Natawa naman siya, tapos bigla akong hinawakan sa bewang at inakay pababalik sa bahay nila. "Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Maibalik ka lang namin sa mainland. Pero kailangan mo ring ipangako na wala kang pagsasabihan na may mga nakatira rito na kakaibang uri ng mga nilalang." Kahit kinakabahan ako ay tumango na lang din ako. Fair deal na rin naman iyon. Basta't makaalis lang ako roon ng buhay. Pagkapasok ko sa bahay nila ay may nakahain na nilagang saging na manibalang. Tapos inihaw na isda. Sabi niya naman, "Ano, karne ba ng tao ang nakikita mo?" Natawa naman ang nanay at tatay niya sa kanyang biro. "Sige na iha, kumain ka na. Bukas ng umaga ay hahanap tayo ng paraan para makabalik ka na sa mainland. Siguro naman, sinabi na sa iyo ng anak ko na dapat mong ilihim kung ano man ang nakita mo rito o nalaman. Ikaw rin, hindi man kami ang tumugis sa iyo, sigurado namang tutugisin ka ng mga taga-kabila. Marami silang tauhan na nagkalat sa mainland. Kaya kapag may pinagsabihan ka roon, baka mamalayan mo na lang na nasa bangka ka na ulit, papabalik rito. Kaso, hindi na rito sa pamayanan namin, kundi patungo na sa kabila. Sabihin mo na lang sa pamilya ng kasama mo na habang nasa laot kayo, ay hinarang din kayo ng isang bangka upang kidnapin. Nakatalon ka lang at nakalangoy papunta sa isla na ito, kaya hindi ka nakuha. Tapos nadaanan ka ng isang mangingisda, kaya ka nadala pabalik sa mainland. Yan na ang pinakamatinong kwento na madadala mo sa kanila, na hindi ka hahantingin ng mga taga-kabila at hindi rin mapapahamak ang mga kamag-anak ng kaibigan mo. Kapag sinabi mo ang totoo, ay hindi malayong magsipunta ang mga iyon rito. At kahit pa magdala sila ng pulis, ay hindi pa rin iyon uubra. Dahil wala silang makikitang ebidensya na dito nga napahamak ang kaibigan mo." Tatango-tango na lang ako sa paliwanag ng nanay ni Ronald. Kahit nag-aalangan ay kumain na rin ako ng 2 pirasong nilagang saging na saba. Mainit pa nga iyon at bagong hango lang. Inusisa ko rin ang isda. Mukhang totoong isda naman, kaya kumain na rin ako. Gutom na kasi ako. Almusal lang ang huli kong kain ng kanin. Tapos tubig lang at isang maliit na chocolate ang kinain ko noong tanghali. Bago ko hinabol iyong nakita kong mga katutubo. Matapos kumain ay nakita kong umalis ang mga magulang ni Ronald. Tanging si Ronald lang ang naiwan sa may sala. Ako naman ay umiiyak roon dahil naiisip ko si Jessa. Parang ako patuloy ang nagpahamak sa kanya. Kung hindi ko siya inayang mamasyal ng ilang araw at isama sa bakasyon ko, edi sana buhay pa siya ngayon. Nakita kong nakaupo lang si Ronald sa isang upuan at pinagmamasdan ako. Kaya nag-isip ako ng topic na pwede namin pag-usapan. Sabi ko na lang, "Ronald, paano nangyaring magkaiba kayo ng paniniwala sa mga taga-kabilang tribo kung pareho naman pala kayong mga aswang?" "Ganito yan, Erica.
May iba pa namang paraan para makakain ng mga aswang. Kagaya namin, kumakain kami ng pagkain ng mga normal na tao. Pero naghahanap pa rin kami siyempre ng sariwang laman at dugo. Kaya nag-aalaga kami ng mga hayop kagaya ng baboy ramo, pato at mga manok. Hinahayaan lang namin silang pagala-gala sa ilog sa gitnang bahagi ng isla. Para kapag kailangan na talaga namin kumain ng sariwang karne, ay doon lang kami pupunta. Kagaya nila ama, doon sila pupunta ngayon. Pero mamayang gabi pa sila manginginain, lalo at kabidugan mamaya ng buwan. Iba kasi ang paniniwala ni Helga, kaya sila naiiba sa amin. Sino si Helga? Tanong ko pa. Si Helga ay ang nakakatandang kapatid ni ama. Ha? Kamag-anak nyo rin ang mga aswang na taga-kabila? Oo, mula pa noong unang panahon ay iisa lang talaga ang tribo ng mga aswang rito. Walang iba kundi ang pamilya nila ama. Noong nagkaedad na ang kanilang ama o si lolo ko, kailangan nang ipasa ang pamumuno. Nagkaroon ng isang pagtitipon upang i-announce ang magiging bagong pinuno ng tribo namin. Ang buong akala ni Tita Helga na siya ang hihirangin dahil siya ang panganay. Nasa tradisyon na kasi talaga namin na ang panganay ang magiging susunod na pinuno, maging babae man ito o lalaki. Pero si Tio Rosauro ang pinili ni Lolo, ang pangalawang anak niya. Kaya sa mismong pagtitipon na iyon ay nagalit si Tia Olga at nagsalita sa malakas na boses. Sinasabi niyang mali ang desisyon ng kanilang ama. Dahil ayon sa kanilang tradisyon, dapat nga ay sa panganay. Dahil sa kalapastanganan ng pagsalungat ni Tia Helga sa kanilang pinuno at kanya ring ama, ay tumayo na ang pinuno nila at nagsalita. Sinabi noon na bakit niya ipagkakalob ang pamumuno sa taong hindi niya naman kadugo. Nagulat ang lahat siyempre dahil sa sinabi ni Lolo. Muling nagsalita si Lolo at sinabing, bago raw ang gabi ng kanilang pag-iisang dibdib ni Lola, ay nahuli niyang kasama ni Lola ang isang taga-baryo na namamasyal sa mainland. Ang akala niya nga ay hindi na matutuloy ang kanilang pag-iisang dibdib dahil mukhang magtatana na daw sina Lola at iyong taga-baryo. Pero nahuli si Lola ng mga magulang niya at ibinalik dito sa isla. Kaya natuloy ang pag-iisang dibdib. Ilang buwan raw silang nagsama na wala silang ginagawa. Sinadya daw yun ni Lolo para patunayan ang kataksilan na ginawa ni Lola. At hindi nga siya nagkamali dahil nagdalang tao si Lola at nagluwal ng isang batang babae. At si Tia Olga nga ang batang iyon. Wala namang magagawa si Lolo kahit pa hindi niya matanggap si Tia. Dahil iyon ang kautusan ng kanilang mga magulang na magsama bilang mag-asawa. Kaya paglao ng panahon ay napatawad na lang din ni Lolo si Lola at nagkaroon pa sila ng 2 anak na lalaki. Matapos raw iyon ikwento ni Lolo sa harapan ng kanilang tribo, ay nagtatakbo pa palayo si Tia Helga. Akala nila ay tinanggap na noon na hindi siya magiging bagong pinuno. Pero nagulat na lang sila dahil noong gabing iyon din mismo, sa oras ng pamamahinga, ay sinugod ni Tia Helga ang kanyang kapatid na si Tio Rosauro. Galit na galit siya sa kapatid at sinabing bakit raw nito tinanggap ang pagkapinuno. Sabi naman ng kapatid niya na bakit hindi. Narinig na nga ng lahat na hindi pala siya anak ni Lolo. Kaya si Tio Rosauro ang masasabing panganay talaga na anak ni Lolo. Dahil sa bugso ng galit ay biglang sinugod ni Tia Helga si Tio Rosauro. Subalit, mabilis na nakaiwas ang kapatid sa tangkang pagsaksak sa kanya at agad umatras. Muling sumugod si Tia Helga at dahil sa magaling rin sa pakikipaglaban si Tio, kaya nagawa niyang mahawakan si Tia at ibinalibag sa isang puno. Nilapitan pa raw siya ni Tio na nahihirapang huminga na naroon sa may paanan ng puno at nakita rin na nangigilid ang luha niya. Kaya, imbis na mas lalo pang magalit, ay nakaramdam siya ng awa sa kanyang ate. Lumuhod siya para itayo ang kanyang ate upang dalhin sana sa kanyang kubo. Pero naging traidor daw si Tia Helga.
Habang hawak-hawak siya ni Tiyo, ay doon niya sinaksak ng kanyang pinatulis na kamay ang dibdib ni Tiyo at sinabing, "Huwag na huwag kang magpapakita ng awa sa mga taong kaaway mo dahil tiyak ganito ang mangyayari sa iyo." Pagkatapos noon ay inilabas niya ang puso ni Tiyo sa kakinain. Bumagsak ang katawan ni Tiyo sa lupa at binawian din daw agad ng buhay. Pagkalingon ni Tiya sa likuran ay naroon na ang lahat, pati na ang kanilang ama. Kaya sinabi niya rito, "Ako na ang nanalo. Nagawa ko ng kainin ang puso ng ipinagmamalaki mong panganay na anak. Tiyak, ako na ang magiging pinuno ng tribong ito." Galit na galit ang kanilang ama noon. Nilapitan niya si Tia Helga. Hinawakan ang buhok at pinagsasampal ng kamay habang nakalabas ang kuko. Kaya hindi lang iyon basta simpleng sampal, kundi nag-iwan pa ng malalalim na kalmot sa mukha ni Tia Helga. Matapos bugbugin, ay pinalayas nila si Tia Helga. Kaya napilitan si Tia Helga na tumira sa kabilang bahagi ng isla. Kaso may mga kapanalig na siya noong mga panahong iyon. Marami ang sumama sa kanya. Kaya nahati ang bilang ng tribo. Na kay Tia ang iba, naiwan naman dito ang kalahati. Marami din kasi ang naniniwala kay Tia sa sinasabi niya na kailangan talaga ng mga aswang na pumatay ng tao at kumain ng laman at dugo para humaba ang aming buhay at magkaroon ng iba yung lakas. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, mas marami na ang bilang nila kaysa sa amin dito. Iyon din ang dahilan kung bakit kami umiiwas na magkaroon ng sigalot sa tribo nila. Nahabag ako sa kwentong aking narinig, pero sa kabilang banda, natatakot rin. Ibig sabihin, mga hayok sa laman talaga na mga uri ng aswang ang nasa pamayanan ni Helga. At ang mas nakakatakot pa, dahil papaano pala kung sumugod sila sa pamayanan nila Ronald at sapilitan akong kunin. Baka hindi kayanin ng tribo ni na Ronald na protektahan ako. Kaya hanggat maaari, kailangan makaalis na ako agad roon. Pinatulog ako ni Ronald sa isang silid ng mag-isa. Kinabukasan pagkagising ko ay walang tao sa pamayanan. Kaya naisipan kong lumabas na lang muna at maglakad-lakad sa paligid. Nang may nakita kong isang dalaga na tila kasing edad ko lang din. Sabi niya, "Miss, ikaw ba yung kasama noong babaeng dinukot ng taga-kabilang tribo?" Sabi ko naman, "Oo, bakit?" "Miss, nanganganib ka. Papasugod na rito ang grupo ni na Helga. Siguradong kakatayin ka nila kapag naabutan ka nila rito. Halika na, bilisan mo, sumunod ka sa akin. Kung ayaw mong mapahamak kagaya ng kaibigan mo." Wika niya pa at naglakad ng may pagmamadali. Kaya naman, nagtatakbo na rin ako papasunod sa kanya. Dahil sa kagigising ko lang at masukal din ang daan, kaya naman hindi pa ako makapaglakad ng mabilis at nangangapa pa sa daan. Nauuna sa akin ang dalaga, pero nagulat ako nang makarinig ako ng kaluskos sa malayo. Parang kung anong hayop na tumatakbo ng mabilis, at nagulat na lang ako noong makitang tumalon iyon ng mataas sa uluhan ko. Akala ko ay ako ang punteriya, hindi pala kundi ang dalaga. Nagulat din ako dahil napakalakas ng dalagang iyon. Nagawa niyang maibalibag papalayo ang lalaking mabalahibo. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa makarating sila sa tabing dagat. Doon ko na lang namukhaan kung sino ang lalaking iyon. Walang iba kundi si Ronald. Makikitang dihado siya sa laban. Masyadong magaling at malakas ang dalagang iyon. Hanggang sa masakal noon sa leeg si Ronald at akmang babaliin na ang leeg. Kaya agad akong napasigaw ng malakas at sinabing, "Wag!" Napalingon sa akin ang dalaga at ngumiti. Noong itutuloy niya na ang pagpihit ng ulo ni Ronald, ay naunahan na siya noon.
Naisaksak na ni Ronald ang kanyang pinatulis na kamay patungo sa lalamunan noong dalaga at hinila ang lalamunan kaya nawarak iyon. Bumalik sa normal ang itsura ni Ronald habang hinang-hina na nakadipa sa buhanginan. Napansin kong unti-unting nagbabago ang mukha noong dalaga. Kaya napasabi na lang ako ng, "Ronald, sino ang dalagang iyan? Akala ko taga-roon siya sa tribo nyo." Sabi naman ni Ronald, "Siya si Tia Helga. Mabagal siya tumanda, kaya sa tagal ng panahon ay mukha pa rin siyang kasing edad mo lang." Nagulat ako sa aking narinig. Ang pinuno na pala ng mga aswang ng kabilang tribo ang nasamahan ko. Tumayo si Ronald at bumalik sa may bahaging masukal. Sabi ko naman, "Uy, wag mo akong iwanan dito." Sumagot naman siya, "Diyan ka lang, babalik ako." Ilang saglit pa ay nakita kong papabalik na nga siya at may pasan na katamtamang laki ng bangka. Iyong kasya lang siguro ang 3 hanggang 4 na tao. Pinasakay niya ako roon at inihatid papabalik sa mainland. Pero malayo sa pier ang binabaan namin. Ang sabi niya, hindi siya pwedeng makita sa pier dahil maraming alipores doon si Helga. Malalaman nila na may hindi magandang nangyari sa kanya kapag nakitang may inihatid siyang tao mula sa isla. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil sa pagliligtas niya sa akin. Sabi niya naman na kahit kailan ay wag na raw akong babalik pa sa isla nila dahil baka sa susunod ay hindi na ako makaligtas pa. Kahit naman daw napatay niya na si Helga, sigurado naman daw na may papalit din agad sa pwesto noon bilang pinuno. Tumango naman ako at sinabing, maliban sa hindi na ako babalik doon, hindi ko rin ipagsasabi kahit kanino na may mga katulad nilang nilalang ang naninirahan sa islang iyon. Wakas. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babay Lang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brien. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayong magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project.
Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan. Lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.